Alinsunod sa mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., maagang naghahanda ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa inaasahang pananalasa ng Bagyong Tino. Nakalerto ngayon ang Department of Energy, mga lokal na pamahalaan at mga paliparan sa harap ng masamang panahon. Narito ang report. Katuwang ang National Interagency Coordinating Cell ay agad na inactivate ng Department of Energy ang Task Force on Energy Resiliency. Ito'y upang tiyakin ang mabilis na pagresponde sakaling maapektuhan ng bagyo ang supply ng kuryente at langis. Ayon kay Undersecretary Felix William Fentabella, prioridad ng ahensya ang kaligtasan ng mga komunidad. Agad silang nakipag-ugnayan sa mga power generator, mga transmission provider at mga kooperatiba para masiguro ang mabilis na aksyon. Nagsimula ng magbigay ng on-ground reports ang mga attached agencies, distribution utilities, pati ang electric cooperatives sa sitwasyon on the ground. Tuwing may bagyo, automatic na na-activate ang task force. Ibig sabihin, minimiting na ang mga kasamang ahensya, minamapa na ang mga lugar na maapektuhan, at hinahanap na kaagad ang mga backup bago pa man makarating sa critical level at supply. Nakaabang tayo sa bagong balita tungkol sa bagyo para maaksyonan agad ang mga pangangailangan. Nauna na ring ipinag-utos ni Energy Secretary Sharon Garin ang paghahanda ng inventaryo ng mga generator sets bilang backup sa mga ospital, evacuation center at iba pang critical facilities. Nakipag-ugnayan din ng DOE sa National Grid Corporation of the Philippines, National Electrification Administration at mga fuel suppliers upang mapanatiling tuloy-tuloy ang serbisyo sa kuryente at gasolina. Samantala, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Interior and Local Government na magsagawa ng preemptive at mandatory evacuation sa mga lugar na tinukoy ng pag-asa bilang high-risk zones. Ayon sa DILG, dapat mailikas agad ang mga residente sa mga mabababang lugar, tabing ilog at baybayin na posibleng tamaan ng pagbaha at storm surge. Pinag-iingat din ang mga lokal na pamahalaan na naapektuhan ng mga nakaraang lindol gaya ng Northern Cebu at Davao Region dahil sa panganib ng landslide at sinkhole. Pinapaalalahanan din ng LGUs na tipunin ang Local Disaster Risk Reduction and Management Council para magsagawa ng pre-disaster risk assessment at mahigpit na ipatupad ang no-sailing policy sa mga lugar na may gale warning. Kasabay nito, nagtaas ng heightened alert ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa lahat ng area centers at mga paliparan sa bansa. Inatasan din ni CAAP Director General Lieutenant General Raul Del Rosario ang lahat ng airport managers na tiyaking handa ang mga pasilidad, kagamitan at tauhan at agad na ipatupad ang mga passenger assistance measures kabilang ang pansamantalang matutuluyan, pagkain at malasakit help desk sa mga stranded na pasahero. Patuloy ang koordinasyon ng CAAP sa mga airline operator at lokal na otoridad upang tiyakin ang kaligtasan ng mga biyahero at maayos na operasyon sa kabila ng sama ng panahon. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, Zai Chua, alauna sa Balita, Congress TV.